May mga kwento sa probinsya na hindi isinusulat, hindi rin basta ikinikwento. Dahil kapag binigkas mo raw ang mga ito, parang inaanyayahan mong bumalik ang alaala. Ito ang isa sa mga kwentong yon. Hindi ito kwento ng multo. Hindi rin ito kwento ng aswang. Kahit marami ang magsasabing doon ito pinakamalapit. Ito ay kwento ng isang nilalang na natutong maging tao. At ng taong mga masyadong nahuli bago nila napansin ang katotohanan. 21 taong gulang ako noon. Pagod sa Maynila. Pagod sa ingay. Sa trabaho. Sa mga mukha na hindi mo na mabasa kung totoo pa ba. Kaya nang magbakasyon ako, umuwi ako sa probinsya ng nanay ko. Tahimik doon. Sa umaga, maririnig mo ang tilaok ng manok. Sa hapon, kuliglig at hangin sa palayan. Sa gabi, kapag huminto ang lahat, maririnig mo ang sarili mong paghinga. Unang gabi pa lang, may napansin na agad ako. May isang lalaking nakaupo sa labas ng lumang kubo, malapit sa gubat. Hindi siya umiinom. Hindi siya nakikihalubilo. Hindi rin siya kinakausap ng karamihan. Parang hindi siya kasama. Si Mang Rodel. Ang pangalan niya raw ay Mang Rodel. Matagal na siyang nakatira roon. Iyon ang laging sagot ng mga tao. Pero kapag tinatanong mo kung saan siya galing, biglang nauubos ang salita ng kausap mo. Palagi siyang naka-long sleeves. Kahit tanghaling tapat. Palagi ring may sombrero. Kahit pawisan ang lahat, siya lang ang mukhang tuyong-tuyo. Pero ang pinaka hindi ko makakalimutan, ang mga mata niya. Hindi siya tumitingin ng diretsyo. Kapag kausap ka niya, parang laging may hinahanap sa lupa o sa dibdib mo. Parang hindi sanay. Parang may tinatago. Ilang araw pa lang ako roon nang magsimula ang usap-usapan. Una, manok. Sumunod, kambing. Pagkatapos, aso naman. Walang nakitang bangkay. Walang dugo. Walang bakas ng katay. Parang bigla na lang nawala. Tuwing may nawawala, iisa ang detalye. May nakitang taong naglalakad papunta sa gubat tuwing dapit hapon. Matangkad, payat, naka-long sleeves, at palaging nag-iisa. Isang gabi, inutusan ako bumili sa tindahan. 10:00 na, patay na ang karamihan ng ilaw. Habang naglalakad ako sa madilim na daan, may naamoy ako. Hindi amoy patay, hindi rin amoy basura. Amoy hayop. Basang balahibo. Lupa. Mainit na dugo. Huminto ako at doon ko siya nakita. Si Mang Rodel. Nakatayo sa gilid ng daan. Nakangiti. Pero ang ngiti niya parang inaral lang. May tumutulo mula sa manggas niya. Mabagal. Malapot. Nang dumaan ako sa tabi niya, mas lumakas ang amoy. At doon ko napansin ang mga paa niya. Nakatsinelas, pero mali ang tindig. Parang paa ng hayop na pinilit tumayo bilang tao. Hindi ako lumingon. Hindi ako tumakbo. Pero buong gabi akong hindi makatulog. Kinabukasan, ikwento ko iyon kay Lola. Hindi siya nagulat. Tahimik lang siyang nakinig. Saka nagsalita. May mga nilalang na hindi isinilang na tao, pero natutong gumaya. Ayon sa kanya, matagal na raw may ganitong kwento sa baryo. Hindi raw sila agad umaatake. Pinagmamasdan muna nila ang kilos. Hanggang sa makalimutan mong may mali. Kapag natutunan ka na nila, sabi ni Lola, doon ka palang mapapansin. Isang gabi, may sigaw. Nawala ang bata.
anak ni Aling Senda, huling nakita. May kasamang lalaki papunta sa gubat. Nagising ang buong baryo. Itak, sulo, baril. Sinundan namin ang mga yapak hanggang sa kubo ni Mang Rodel. May naririnig sa loob, parang pagnguya. Mabagal, malakas, parang walang pakialam kung may makarinig. Nang buksan ang pinto, ang bumungad ay bangungot. Ang balat niya, nakasabit lang, parang damit. Sa ilalim, balahibo, mahahabang kuko, ngiping hindi pang tao. Sa sahig, mga buto ng hayop at ang damit ng bata. Tumingin siya sa amin at nagsalita. Gutom lang ako, sa boses ng tao. Tumakbo siya papasok sa gubat. Hindi na namin siya nakita. Natagpuan ang bata kinabukasan. Buhay, pero hindi na nagsasalita. Hanggang ngayon, may mga hayop pa ring nawawala. At tuwing dapit hapon, may lalaki nakikita sa bukid. Naka-long sleeves, nakasombrero, at kapag napatingin ka sa mata niya, parang may gutom na hindi na nawawala. At ang payo ko, tandaan mo, hindi lahat ng taong nakakasalamuha mo ay tunay na tao. At tandaan mo ito, hindi lahat ng taong nakakasalamuha mo ay tunay na tao. At minsan, mas matagal na silang namumuhay sa atin kaysa sa inaakala natin.